Even praise the Lord, at tayo na po yung makaupo mga minamahal at tayo'y mag-ayos talaga sa ating mga anak. Ilagay natin sila sa ating po mga tabi upang sila rin po ay ito rin po yung maging pagpapala sa kanila. Amen? At maiwasan natin yung disturbances. Amen? Sapagkat talagang sabi nga, even in the midst of our worship, nandiyan ang mga demonyeta, mga minamahal. Amen? Nandiyan sa totoo lang. Nandiyan sa mga tabi-tabi natin, lalo sa masulok-sulok. Amen? Even sa gitna, nandiyan din. Lalo kapag binibitilan nila yung ating pong mga mata at talagang pumipikit na, talagang gawan mo talaga ng paraan na yan ay matagumpayan mo. Amen? Sapagkat kapag tinawag natin ang tulong ng mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, I have overcome the world. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Mabulat sa kamay tulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, ay kayo po ay aming pong welcome dito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. This is Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinangunahan po natin pong ginagalang at minabalimbang lista ating Beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Amen. Magandang bay lamang po kayo mga minamahal at makinig na mainam. And once you are blessed, sikapin na tayo makadalo sa banal na gawain. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon upang kayo po'y lubos na pagpalain ng ating Diyos na buhay. We give you honor and respect sa ating pong Beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Good afternoon po, maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pang-isawan po natin pong beloved preacher, Brother Bubuinir, sa ating pong beloved Sister Vine, sa kanyang mga anak, at sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng Praise the Lord. Siguraduhin natin mga minamahal na makikinig tayo at hindi tayo matutulog. Amen? Amen? Praise the Lord. Today is Sunday, hindi po siya overnight. Dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I will observe that kind of clap until the end. Amen? Kung talagang malakas na diretsyo. Amen? At ating basahan ang ating unang talata, mga minamahal, dito sa aklat ng mga taga-Kolosas. Ang kabanata ay 3, talata ay 2 hanggang 4. Kunin na po natin yung ating po mga Biblia at ang ating po mga kwaderno, ballpen. Iwasan na po natin ang lakad ng lakad, mga anak. Amen. Praise the Lord. Huwag lakad ng lakad. Makinig talaga tayo. Praise the Lord. Kylie. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Kolosas, kabanata ay 3, talata po ay 2 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Papagatan po natin yung ating pong pag-aaralan ngayon, mga minamahal, heavenly pidos. Brad, ano ba yung pidos? Amen? Amen? Alam po ninyo, mga minamahal, sa mga papuntang abroad, yung mga OFW, ay mayroon tinatawag na pidos. Yung PDOS. Ang tawag po sa PDOS na yan, bago ka pumunta mga minamahal sa abroad, ang tawag yan is yung Pre-Departure Orientation Seminar. Ibig sabihin, lahat ng abroad hindi po pwedeng umalis nang wala yung PDOS. Amen. Amen. Pag sinabing orientation, kasi kapag ikaw ay pupunta sa isang bansa, for example, mga minamahal, pupunta ka, for example, sa Western countries, dapat pag-aralan mo ang kanilang ma-orient ka at matutunan mo ang kanilang mga salita at ikaw ay matuto sa kanilang mga kultura, kanilang mga pag-uugali, the way they act,
and interact with each other daily, yung mga do's and the don'ts, yun ang mga pinag-aaralan sa PIDOS. Amen. Pero ngayon, mga minamahal, hindi natin pag-aaralan ng PIDOS papunta sa Middle East, or sa Ukraine, o sa Russia. Hindi yon ang ating pag-aaralan. Ang ating pupuntahan, mga minamahal, papunta sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ang ating talata, sinabi niya, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa English, ang sabi diyan, sabi ito, set your affection on things above, not on things on the earth. Amen. Ang sinasabi niya, mga minamahal, when you plan going to heaven, pwede ba pag-aralan ninyo ang mga bagay na dapat at paukol doon sa kalangitan? Huwag ang mga bagay patungkol sa lupa. Everybody shout, praise the Lord. At dalawang bagay ang dahilan kung bakit sinabi ng Biblia, mga minamahal, itong tinatawag na pag-ukulan ninyo o ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, sapagkat dalawang realidad, ang sabi diyan, mga minamahal, ang ating pagkamamamayan sa totoo lang ay hindi ka taga-Kapataan, hindi ka taga-Pangpang, hindi ka taga-San Carlos. Tayong lahat ay taga-langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa, mga kapatid, Pilipos, Kabanata 3, talata 20. Kindly. Ito po ang sinasabi, amen? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng tangalangit sumigaw ng praise the Lord. Sa totoo lang, mga minamahal. Amen? We are not from where we are living now or residing now. We are the citizen of heaven. Amen? Kaya sabi naman ng Panginoon, ilagak mo ang isip mo sa taas. Amen? Amen. That's one. The second thing is, ang sabi ng Biblia, Apocalypse, kindly. Sa aklat ng Apocalypse, Revelation chapter 22, verse 12. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 12. Ganito pong sinasabi, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. So number one, kung bakit sabi naman na Panginoon, kailangan mo ng PIDOS, anak, papunta sa langit. Una, hindi ka taga rito, taga doon ka. Ang pangalawa, ang sabi ng Biblia, aalis at paalis na tayo very, very soon. Amen? Iiwanan natin ang mundong ito sa napakalapit na panahon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I'm coming with me are yung mga gantimpala para sa mga taong naligtas, para sa mga taong ginanap ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Para sa mga taong bagamat inaantok, pinipilit magising. Para sa mga taong bagamat lungkot na lungkot ang kanilang buhay dahil may mga problema, nakakangiti at nagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So dalawang bagay. So kailangan magpidos. Pre-orientation. Ano sabi doon? Pre-orientation o pre-departure orientation seminar. Tanong, sino ang mag-o-orient? Ikaw, Brother Joven, di ka nga napunta ng langit eh. Amen? Kailangan ang mag-orient sa atin ay expert. Amen? Amen? Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal, kindly? Aklat ng Juan, ang kabanata ay 6, talata ay 37 hanggang 39. Kindly.
Ibig sa ng 1 Kabanata sa isang talata 37 hanggang 39, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy, sapagkat bumababa ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na nasa langit, nang ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako ay galing sa langit. Amen? Sapagkat sabi ng aklat ng Pilipos, alam natin na ang Diyos ay nagkatawan tao, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, siya ay nagkatawan tao upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. So sino ang mag-orient? Sino ang expert? Sino ang experience? Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makinig kayo, hindi si Brother Joben ang nagkakandak ng pidos natin ngayon. Ang sabi ng Biblia, dapat nanggaling sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero bago tayo magpatuloy, dalawang bagay dito sa bersikulo ang aking nag-struck sa akin, mga minamahal. Unang-una, dun sa tinatawag na verse 37. Kindly, dun sa verse 37. Ang sabi ng verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, lahat tayo na nandito hindi paparito kung hindi tayo hinipo na mahal na Panginoon na lalapit sa mahal na Panginoon. Hindi disgrasya ang pagpunta mo dito, kapatid, sa ating pumaminamal na mga bisita. Nung ikaw ay nagdesisyon kanina at magbihis papunta sa banal na gawain, it is not of your own decision. Yan ang sabi ng Biblia. Hinipo ka ng mahal na Panginoon, tinawag ka ng mahal na Panginoon upang lumapit sa mahal na Panginoong Hesus. Amen? Kaya iyan ay pagpapala na magsama-sama tayo sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Of thousands and millions of people, isa tayo sa kinahabagan ng mahal na Panginoon. Anak, from wherever you are, take note, ang sabi ng Biblia, God call us by our name. Amen? Kaya ang ating mga buhok, bilang na bilang ng Diyos Pangalan pa kaya? Kaya ibig sabihin, very personal ang pagtawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, kapag nandito ka na, huwag mong ibaliwala ang paglilingkod mo sa Diyos, sapagkat tayo'y tinawag ng may likha ng langit at lupa. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note the word na ginamit ng mahal na Panginoon. Ang lahat ng ibinibigay. Tapos sa pangalawa doon, at ang lumalapit. Ibig sabihin, hindi lang tayo ngayon ang inililigtas na mahal na Panginoon. Mayroon pang maraming darating. Tatawagin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, marami pa akong hihipuin. Marami pa akong tatawagin. Silang lahat ay lalapit at sila ay kailanman hindi ko itataboy. Parapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing hindi ka itataboy ng Diyos, paglapit mo sa mahal na Panginoon, hindi niya sasabing, ops, ikaw makasalanan ka, ang dami mong pinatay, ang dami mong ninakaw, rapist ka, hindi ganun ang Diyos. Amen! The moment na ikaw ay lumapit sa mahal na Panginoon, hindi niya sasabihin, bibilangan ka ng iyong pagkakamali. Ang sasabihin niya, anak, matagal na kitang hinihintay. Welcome to the holy family of God. Kulang na palakpak yan, mga minamahal.
Everybody shout, praise the Lord! Pangalawa, verse 39. Anong sinabi ng verse 39? Lahat ng ibinigay na lumapit sa kanya ay, sabi niyan, ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Ulitin ko, lahat ng tinawag at ibinigay ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating malapit. Ang sabi ng talata, anuman na mangyari, hindi kanya bibitawan. Amen? Lahat ibabangon sa huling araw. Kaya ngayon, kung mayroon ka mga pagsubok sa iyong buhay, para bang bibitaw ka na, bakit hindi ko magawang bumitaw, mahal na Panginoon, talagang hindi ko na kaya. Pero bakit lumalaban ka pa rin? It is because God is holding you. Not you holding God. Hindi ka kumakapit sa Diyos. Ang Diyos ang kumakapit sa iyo upang hindi ka bumitaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan iyak ng iyak umaga hanggang hapon. Ang ilan natatakot wala nang iluluto. Ang ilan natatakot walang pera. Ang ilan maraming pagkagasusan. Pero bakit nandito ka pa rin? Sapagkat pinaghahawakan ka ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kayo lima lang kapatid, basahin dyan ang kabanata ay 6, kindly muna mga mina. O dyan, kabanata ay 10, talata 27 hanggang 28. Kindly. Dito po sa aklat ng 1, kabanata ay 10, talata po 27 hanggang 28. So ito pong nakasulat. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailamay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Everybody shout, praise the Lord! Nung ikaw ay noong nag-first communion, nung ikaw ay elementary, narinig mo na ang tungkol sa salita ng Diyos. Pero hindi ka pa rin lumapit sa mahal na Panginoon. Narinig mo na sa mga kalsada kung saan-saan mga minamahal, kapag dating na mga mahal na araw, pumoprosesyon ka. Kung ano-ano mga kanta-kanta ginagawa nila, pero hindi ka pa rin lumapit at nagseryoso sa Diyos. Isang araw, mayroong krusada, dumaan ang sound system. Sinasabi ng sound system, ikaw ba'y may cancer, TB, diabetes, gusto mong makalaya sa iyong masamang bisyo? Lumapit ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ikaw ay pagagalingin ng Diyos sa pangunang dalangin ng ating minamalibang lista, World Estrada Almeida. Walang pumilit sa iyo, walang pumilit sa akin, pero nandito tayo ngayon. Bakit? Ang sabi ng Biblia, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Amen! Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, hindi mo kailangan sigawan, hindi mo kailangan pilitin, hindi mo kailangan anumang gawin, magtumbling-tumbling para lang ikaw ay lumapit. Just by hearing it. Bakit? Bakit ka tumirig? Because ikaw ay tupa ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig. Wherever Jesus Miracle Crusade, bakit ang taga-Marangataram dumarating dito? Bakit ang taga-Utopia? Bakit ang taga kung saan doon sa lahat ng mga sulok ng bansa lumalapit sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Bakit ang mga kung saan-saan mga minamahal lumilipat sila sa matagal na sila sa relihiyon nila pero lumalapit? Bakit? Because sila, tayo lahat ito ay tupa ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung ako'y tupa, brother, bakit ang dami kong pagsubok sa buhay? Amen? Bakit ang dami kong iyak? Bakit ang dami kong takot sa buhay? Take note the word. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kay next. Next verse. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay. Amen. Amen.
Kailanman hindi sila malilipol. Yung katabi ko noong nakaraang linggo, wala na ngayon ha. Yung kabats ko noong 1994, wala na ngayon ha. Konti na lang kami ha. Mukhang baka maubos na kami ha. Amen? Amen? Kapag nawawala ang iyong katabi, nawawala yung naghayo sa iyo o nagbunga sa iyo, huwag ka man lupaypay kapatid. Ibig sabihin lang yan, malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Amen? Pero dapat ka ba maging masaya? Huwag. Ipanalangin mo ang iyong kapatid upang sila'y manumbalik. Bisitahin muli ang iyong mga kapatid. I-follow up mo. Dati-dati ikaw ang pinapollow up. Ngayon ikaw ang mag-follow up sa kanya. Brad! Dati-dati ikaw nagsabi sa akin, hindi ka na. Amen. Hinahanap ka na ng mahal na Panginoon. Panabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero tandaan niyo mga minamahal, hindi natatakot ang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat kailanman hindi sila malilipol. Amen. Amen. Tingnan mo ang katabi mo ngayon. Mga bago na yan. Amen. Sapagkat dinirig ang dumarating na tinatawag. Marami pang darating. Amen. Ang tignan mo na lang ngayon kapatid, paano mo pabalikin yung nanghina mong mahal na kapatid? Nanlupaypay, mga nanlamig mong mahal na kapatid. Sapat ang sabi ng Biblia, kailangan nagpapanalangina ng mga anak ng Diyos. Palaban mo natin ang ating walabay noon. At ang sabi diyan, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking mga kamay. Palapakan po natin ang ating malapay. Brother! Bakit si sister? Dati mainit, nagpapatuto, pero ngayon wala na. Nag-shorts na eh. Amen? Ang sabihin mo at isipin mo, hindi pa tapos ang laban. Amen? Amen. Hindi pa tapos ang laban. Dumarating ang Kristiyano ng lulupaypay. Dahil tayo'y tao lamang. Pero ang sabi ng Biblia, sino man walang makakaagaw sa aking tinawag sa aking mga kamay. Yung iyong mahal na kapatid na nanlamig, marami na dito nanlamig. Lahat muna nang nakaramdam ng panlalamig even before pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kailan ka gumising na hindi mo naalala ang pag-ibig ng Diyos? Bagamat ikaw ay nanlalamig, ang pag-ibig, salita ng Diyos, nandyan pa rin sa iyong puso. Bakit? Hindi ka iniiwanan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, may tinatawag na paalaala eh. Amen? Kaya sabi ng ilan, napapanaginipan ko ang mahal na Panginoon. Salita ang Diyos sa akin, kaya tumabalik na lang ako mag-choir. Magbabalik na lang ako na maglingkod. Dahil nangusap sa akin ang Diyos. Bakit? Nandyan sa puso mo ang mahal na Panginoon. Amen! Sapagkat hindi niya pababayaan ng sino man ay mawala sa kanyang mga kamay. Awayin ng tao ang kanyang pinili, Diyos ang kalaban nila. I-persecute ng sino mang tao ang kanyang mga anak, Diyos ang kalaban nila. Amen? Ano sabi naman ng Panginoon? Touch not my anointed. Wag na wag mong gagalawin ang aking mga anak sapagkat sila ay espesyal sa aking mga mata. Kulang na palagpag yan ng mga espesyal na mga Kristiyano. Everybody shall praise the Lord. Okay, so our topic sa ating pidos ay ang ating mahal na Panginoon Jesus. Makinig lahat. First topic, ang sabi ng pidos, unang-una pinag-aralan, dapat yung lingwahe nila doon. So ang dapat na pag-aralan natin lingwahe ay heavenly language. Amen. Amen. Maaring ang ilan mga milan, naku, mahirap yan. Mahirap bang, kung yung German nga na pag-aaralin, yung salita nga ng Hapon na pag-aaralan Amen? Gano'n na lang yung salita ng kalangitan. Tingnan natin kung gano'n kahirap. Anong sasabihin ng mahal na Panginoon? Kylie, aklat ng mga taga-Korinto, ang kabanata ay 13, talata ay 1. Pumalakpak muna tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen, Kylie. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang Korinto 13:1,
ganito pong sinasabi, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dadapot wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note ha. Kung ako'y magsalita ng wika ng mga tao at ng mga anghel. Ito yun. Yung kanilang wika doon sa kalangitan. Tatapot wala akong pag-ibig, ay ako'y nagiging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Anong sinasabi diyan mga minamahal? The apostle is implying the importance of love over having angels' language. Sa ngayon mga minamahal, ano yung salita ng Diyos? Sometimes mga minamahal, hindi natin nakikita mga minamahal. Sa pagnanais natin maaralan salita, nakakalimutan natin napakahalaga. Yung pagmamahal sa kanyang mga tinuturuan o gustong mapunta ng langit. Amen? Amen? Sometimes kapag tayo nag-aaral mga minamahal, magaling ka tayo sa bersikulo, pero kulang tayo sa pagmamahal sa ating kapwa Kristiyano. Sometimes nagiging very righteous tayo mga minamahal. Every word sinusunod mo, pero nakakalimutan mo. Paano na yung kapatid mo na dati kasama nagpupuri sa mahal na Panginoon? Paano na yung kapatid mo na nang lulupaypay? Paano na yung kapatid mo na baaring mawala at manlamig dahil sa ginagawa mo? Amen? Nawawala yung tinatawag na pag-ibig sa iyong kapwa Kristiyano. Amen? So napakahalaga sa pag-aaral ng papuntang langit. Unang-una, kung gusto mong aralin ang kanilang salita at maintindihan, aralin mo yan ng may pagmamahal sa iyong puso. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas. Pag sinabing may pagmamahal, love covers everything. Concern sa iyong kapwa Kristiyano. Care sa iyong kapwa Kristiyano. Patawarin mo ang nagkasala sa iyong kapwa Kristiyano. Intindihin saan nanggagaling ang iyong kapwa Kristiyano. At marami pang iba. Lahat yan kaya mo mapagtagumpayan habang nananaig ang pag-ibig sa iyong puso. Amen? Amen? Magbigay ka ngayon, kapatid, ng rason kung bakit hindi mo mapatawad ang iyong kapatid. Sasagutin ka na mahal na Panginoon. Kung mahal mo ang kapatid mo, i-ignore mo yung kanyang pagkakamali sa iyo dahil mahal mo siya. Yung anak mo, sometimes nagsisinungaling yan sa iyo. Pero bakit nagagawa mong patawarin at hindi itakwil? Dahil mas mahigit pa ang iyong pagmamahal kaysa doon sa nagawa niyang pagkakasala. Amen. Amen. Yung iyong mahal sa buhay, sometimes nakagagawa ng mga, it is against your standard of living na tinatawag. Amen? Standard of principles na tinatawag. Naging dahilan kung supposed to be dapat, ay, hindi na, ayaw ko na sa iyo. Pero but still, nagagawa mo na siya ay patawarin. Bakit? Hindi dahil sa bumababa ang standard mo, kundi mas higit pa ang pagmamahal mo kaysa doon sa prinsipyo na mayroon ka. Amen. Amen. Similarly, ang Diyos, ang sabi ng mahal na Panginoon, ang makasalanan dapat mamatay, matakwil sa dagat-dagatang apoy. Amen? Sinabi niya mga minamahal. Pero bakit nagawa niyang ikaw at ako'y tawagin ngayon? Wala pa tayong kasalanan? Marami tayong kasalanan. Amen? Pero bakit nagawa tayong patawarin ng mahal na Panginoon? Ibig bang sabihin yan, nagbago na yung kanyang standard sa kanyang pagka-Diyos? Hindi po, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, parating galit sa kasalanan. Pero mahal na mahal niya ang makasalanan. Amen? Yan ang dahilan kung bakit tayo nagtatamasa ng pagpapala ngayon. Sapagkat mas mahal niya ang mga taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Per research, no distinct and unique language the angels have. Amen? Meron tayong naririnig mga minamahal na mga tinatawag na speaking in tongues. Amen?
Pero tignan niyo mga minamahal, ang anghel ng Diyos, ating basahin muna dito sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 1, talatay 11 hanggang 20. Kindly. Amen. Dito pong nakasulat. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan at naglumihan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak na Israel ay babaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos at siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Sa ano malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na at ng aking asawa ay may pataw ng maraming taon." At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, "Ako'y si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos at ako'y sinugo upang may kapag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. At narito, mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay nito, sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan." Sa lahat ng mga persikulo na yan, lahat ng hindi nakaintindi, ibig sabihin, hindi nila maintindihan yan talaga. Pero sa lahat ng mga naintindihan yung mga talatang yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Sino nagsalita? Si Gabriel, anghel. Alam po niyo mga minamahal, nung ako'y bago makarating sa Jesus Miracle Crusade, meron kaming napuntahan dahil sa paghahanap ko sa mahal na Panginoon, dahil sa karamdaman ko, ang dami kong utang, ang dami karamdaman pa ako. Napasok kami sa isang banal na gawain dyan sa tapat ng NBI. Amen? Hindi ko nababanggitin sapagkat tayo nakalahib. Amen? Pero ang sinturo nila sa amin, dapat daw, bago ka mabautismuhan, dapat mag-speaking in tongues ka. Ang sinabi nila sa amin, anong gagawin ko? Ang sabi nila sa akin, ang misis ko, si Gingging, tawa ko ng tawa dahil narinig ko siya. Samba, gumanon ako dahil yun narinig ko eh. Ang aking mana, ibang salita niya, abuchiki. Amen? Kasi yung kanta ni Yoy Villamia nasa kanya, pas importante, hindi lang maintindihan. Amen? Tingnan niyo kung gaano dinadaya ang mga tao. Pero dito, ang salita ng anghel, naintindihan mo at naintindihan ni Zacarias, naintindihan ko. Imposibleng hindi natin maintindihan ang pangungusap ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. O, isa pa, ang mga apostol, kindly, Acts, ang kabanatay 2, talatay 4 hanggang 8, italon sa 11. Kindly. Mula sa Aklat ng Gawa, kabanatay 2, 4 hanggang 8, italon sa 11. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat po ng mga gawa, kabanata po ay 2, talatay 4 hanggang 8, talon sa 11. Ito pong nakasulat. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangapagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking reliyoso, na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipo ng karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y naririnig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, "Narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito?
At bakit ka naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling Amen. kinamulatan? Sa 11, mga Kritense at mga Arabe ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wiga ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. In the day of Pentecost, bumaba ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa mga apostol, mga minamahal. And they spoke in tongues. Amen? Amen? Heavenly language. Pero iba-iba, hindi sila pare-pareho. Pero ang tignan mo mga minamahal, ang sabi ng mga tao nakikinig sa kanila galing sa iba't ibang nasyon. Hindi ba mga Galileo mga to? Bakit sila nagsasalita ng ating mga kinamulatang lingwahe? Amen? Pero huwag yan ang pagtakhan mo na nagsalita ang tao ng ibang lingwahe. Ang tignan mo, mga minamahal, anong sinasalita nila? Kindly, sa verse 11. Ang sabi ng verse 11, mga minamahal, mga Kristense at mga Arabe ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Whatever language you speak, the heavenly language always talking about the glory of our God. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinag-uusapan ng makapangyarihang gawa ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, kung tayo po ay nagpupuri, kung tayo po mga minamahal ay nananalangin, kung tayo po mga minamahal ay testifying the testimonies of Jesus, kung tayo po mga minamahal ay gumagawa ng bagay ng sisterly care or including rebuke with love, yan lahat ay lingwahe doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit mga minamahal? Lahat yan patungkol sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabing it's better to have a rebuke ng secret love. Ibig sabihin, kapag nirebuke ka, hindi ibig sabihin, wala nang love doon. Nirebuke ka dahil gusto nang nagre-rebuke sa'yo, nang nangunguna sa'yo, na ikaw ay manatili papunta sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng nakaunawa sa heavenly language, sumigaw ng praise the Lord. Pasado kayo sa topic number 1. Baka makapunta nga talaga kayo. Bibigyan kayo ng pasaporte niyan. Bibigyan kayo ng visa kapag nakapasa kayo dyan. Topic number 2, culture in heaven. Ano bang kultura sa kalangitan, mga minamahal? Kindly, aklat ng Apokalipsis, ang kabanata ay 7, talatay 9 hanggang 11. Kindly. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, kabanata po ay 7, talata po ay 9 hanggang 11. Ito pong nakasulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nagdaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, kung kaya natin ang kultura ng kalangitan, papasa tayo papuntang langit. Kung hindi natin kaya ang kultura ng kalangitan, ay tumigil ka na, nagpapagod ka lang. Mababagot ka doon. Amen? Amen. Ano sinabi ng Biblia? Kindly sa English. Kindly, Revelation chapter 7, verse 9. After this, kindly makinig. After this I beheld, and lo, great multitude which no man could number, of all nations and people and tongues stood
before the throne and before the Lamb. Hindi lang taga San Carlos ang nandoon sa kalangitan. Amen. Hindi lang Pilipino ang nandoon sa kalangitan. Makakakita ka Amerikano, Incheck, Koreano, Aprikano, lahat. Amen. Amen. Maging yung mga tao, akala natin napakasama. Russian, kung ano naman yung mga abusay, kung ano meron yan, mga minamahal, posibleng makikita natin doon. Bakit? Sabi ng Biblia, sa langit makakasama mo sila. Wala ba mo natin ang ating malapay doon? Anong implikasyon yan? Huwag kang masanay kasama mo parati yung katabi mo at hindi ka makikipag-usap sa ibang Kristiyano. Amen? Amen? Learn to talk and mingle with your brethren. Saan man sila at ano man ang kanilang kalagayan, kausapin mo sila sapagkat sa kalangitan, ano man ang kanyang ugali at pinanggalingan, magkakasama tayo doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Second, ang sabi diyan, clothed with white robes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si brother kanina, ating beloved testimony leader, sabi niya, dapat napakaputi tayo at ang nakakurubata, maputi dapat. Sabi ng ilan, paano yan? Wala akong puti. Naku, hindi yata ako papunta sa langit. Impyerno yata ako. Ay, sa mga hindi pa nakakaalam, exempted yan. Amen? Sa mga matigas lang ang ulo, nire-remind ang bawat isa. Sapagkat kung gusto mong mapunta, pidos itong pinanggaginagawa natin, bago gusto mo mapunta sa langit, paborito ng mga anak ng Diyos, puti ang kulay ng kanilang mga damit. Palabang po natin ang ating wala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, yung puti ko kasi rut-rut na eh. Amen? Amen? Lahat ng bagay, kapag gusto natin kayang gawin, edi mag-tithe ka. Amen? Labahan mo. Amen? Mura-mura ang UK. 20 pesos, imposible hindi ka makabili ng magandang damit. Amen? 15 pesos meron. Yaks! Ukay? Anong gusto mo? Yung makasunod ka sa kalooban ng Diyos? O gagastos ka dahil wala kang pera? Anong gagawin mo? Siyempre, yung makasunod tayo doon sa kultura ng kalangitan. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Inuulit ko sa mga taong ngayon lang narinig yan, exempted kayo. Lahat magsabing amen. Sa mga taong hindi lang binibigyan ng atensyon yan, reminder lang yan. Amen? Sabi ko nga, with love. Pero sa mga taong tumutupad, gusto nila makapasa sa pidos, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Anong kultura ng heaven? Kindly, sabi niya, before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Ibig sabihin, mga minamahal, nandun ang instrumento sa kanilang mga sa langit, espesyal ang mga instrumentalist. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Tingnan niyo mga minamahal. Amen? Kaya huwag mong iisnabin ang pagiging instrumentalist. Huwag niyong pawalang halaga ang pagiging manunugtog. Huwag mong ibaliwala kapag ikaw ay ginagamit ng mahal na Panginoon sapagkat sa kalangitan, nasa harap ka ng trono ng Diyos. Tumutugtog ka sa mahal na Panginoon. Amen! Ibig sabihin, dapat ang instrumentalist mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakita nyo kung walang instrumento, gagigiwang kaliwat kanan ng instrumentalist, hindi nagkasama, hindi kikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Napakahirap. Bakit? Because they are not doing their part. Pero kapag ginawa nila ang kanilang, nakita nyo yung mga minamahal ng ating anniversary, Martes nag-practice, Webes nag-practice, kung ilang mga araw nag-practice, talaga nagpasakop ang mga instrumentalist. Glory to God lang. Kapraise sa Diyos. Anong resulta? Yung matagal nating panalangin na ilang taon na hindi dumarating ang beloved
daughter ng ating mga beloved evangelist, Weldy Estrada Almeda, sa kauna-unahang pagkakataon dumating sa atin. Everybody shout, praise the Lord! Kung nagpapasakop ang mga anak ng Diyos, tumutugon sa panalangin ang mahal na Panginoon. Amen! Reminder, yung nandoon, walang hawak na Mobile Legends. Amen? Beloved instrumentalist, walang hawak na kung ano-ano naglalaro habang banal na gawain. Ang ginagawa na nandun sa harapan ng langit, tumutugtog, ginaganap ang kanilang katawagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Next, kanyan. And cried with a loud voice. Lahat ng nakadama ng pag-iyak mula kanina dahil sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Mga minamahal, kapag hindi ka nararamdaman ng pag-iyak, matatapos ang banal na gawain, ibig sabihin, empty ka. Imposibleng hindi ka maiiyak sa ating mga beloved babies. Paupuin po natin, mga minamahal. Yung mga bata, paupuin po natin. Let's give order sa ating pong banal na gawain. Amen. Mamaya pa maglalaro mga anak. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sige. Kapag ikaw na kanina, hindi ka man lang pumatak ang iyong luha. Naku, kung ako sa iyo, kapatid, hindi ka papasa sa pidos. Sapagkat in heaven, mararamdaman mo sa grabing kagalakan, maiiyak ka, sisigaw ka ng napakalakas, makakasigaw, hallelujah, praise the Lord. Amen. Sabi ng preacher, Indiano, maingay. Sabi ng preacher, bibigyan kita ng kumot mamaya, may bisita tayo, huwag kang magingay. Sabi ng kumot, ayos, importante sa Indian yung kumot. Amen. Nung ating mga kapatid, habang nangangaral ang preacher, sabi niya pinipigilan niya kanya sarili, mga minamahal. Amen. Gusto niya sumigaw. Pero napipigilan siya, sayang yung kumot. Amen. Pero nung naramdaman niyang grabing pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, biglang tumayo, may kumot o walang kumot! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Walang makakapigil sa Kristiyanong nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Noon, ayaw na ayaw akong nakikitang umiiyak ng maraming tao. Nung ako'y pumunta sa krusada sa Luneta, pagdating ko doon, mga minamahal, para lang mamayang gabi hintayin ko ang papatay sa akin dahil gusto ko na mamatay dahil sa grabing problema at karamdaman. Utang napakalaki. Amen. Nung ako'y nandun sa gilid-gilid, sabay ko kahoy doon sa Luneta, grandstand. Amen. Habang sila'y umaawit ng awitin, Jesus, nasaan ako kung wala ka? Hindi ko malaman ang sarili ko, mga minamahal. Bakit ako lumuluha? Grabe, inatago ko, mga minamahal. Dahil hiyang-hiya ako, punong-puno ako ng pride. Pero hindi ko mapigil ang aking pagluha. Bakit? Yan ang pidos doon sa kalangitan. Kultura yan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras nito, kapatid, dati-dati nung ikaw ay mainit na mainit, konting awit lang, papuri, nararamdaman mo ang banal na presensya naman na pa'y umiiyak at lumuluha. Ngayon, patapos na tayo, di ka man lang lumuha. Search yourself. Amen? Amen? Sapagkat sa langit, whether you like it or not, that is the culture of the saved people. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sadyan, mga minamahal, sabihan, they praise with a loud voice. Hindi po pwede, mga minamahal, titigil ka lang kapag ikaw ay nakarama naman ng presensya ng Panginoon. Sapagkat sa kalangitan niya ng kanilang kultura. Amen? Amen? Kindly, 1 Corinthians chapter 11, verses 14 to 16. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Tapusin natin ito. Napakaganda ito, mga minamahal, sapagkat kailangan natin malaman ano ang ating daratan doon. Then after this, you decide, gusto mo sa langit o ayaw mo? Ganun lang kasimple, mga minamahal. Amen, kindly. Unang aklat ng Korinto, kabanata 11, talata 14 hanggang 16. Amen. Ganito po nakasulat. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahali sa kanya, datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan sa kanya.
sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Datapwat kung tila mapagtunggali ang sino man, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Dapat daw, sabi diyan, hindi baga kadalagan din nagturo sa inyo na kung ang mahabang buhok, kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Ang brother, clean cut. At magsabing amen. Hindi rock and roll. Amen? Amen. Ang sister, dapat daw, sabi niya, datapwat kung ang babae may mahabang buhok, ay isang kapurihan sa kanya. Dapat ang sister, long hair. Amen. Kaya nakita yung mga sister, yung mga tagal na, mahaba yung buhok. Bakit? Kapurihan yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Brother, sumusobra ka naman, pati ba naman buhok, pakikialaman mo. Amen. Importante ang puso. Sa langit, importante ang puso. Amen. Kung tama yung puso mo sa langit, papunta, susunod ka sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Kung sigurado ka yung puso mo na importanteng sinasabi mo yan ay papunta sa langit, hindi natin pag-usapan yan. Bakit? Sapagkat ang Kristiyano may pusong papunta sa kalangitan, sumusunod sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatid na brothers, mahaba pa yung buhok, okay lang yan ngayon. Amen. Pero pag uwi mo mamaya, baka naman pwede na magpagupit. Amen. Huwag ka mag-alala. Yung nililigawan mo na gusto niya yung ganyang klaseng buhok mo, kapag sinunod mo kalooban mahal na Panginoon, hihipuin ng mahal na Panginoon, iibigin ka ng higit kaysa iyong pagnanais. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang taong nagtiwala sa mahal na Panginoon na ipinahiya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung tayo mga minamahal ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, hindi kailanman tayo ipapahiya ng ating Diyos na buhay. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Lahat ng kaya, ang kulturang yan sa kalangitan at iniisip niya, kaya kong mabuhay doon ng matagal. Mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano, galit na galit ka sa buhok mo, ay ewan ko lang, pag-isipan mo. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano na ayaw mong sumunod, ay nako, hindi ka mag-care, ay ewan ko lang, pag-isipan mo. Pero sinasabi ng Biblia, ng ating mahal na Panginoong Jesus, pagpupunta ka doon, alamin mo ang kultura ng kalangitan. Dahil kapag nandun ka, at ang ini-expect mo hindi mangyayari, parusa sa iyo ang mangyari mapunta sa kalangitan. Totoo yun. Hindi ka magiging masaya doon. Amen? Oh, maniwala kayo sa akin. Pero lahat ng tinawag na mahal na Panginoon, nakadesign papunta sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Topic number 3, and last but not the least, economic status in heaven. Amen? Ano magiging buhay ko doon, brother? Pag nandun ba ako, wala akong problema sa pera? Kaya nga ako namumroblema at di makadalo, dahil kaya lang ako maghanap ng maraming pera. Pera, 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 pera. Amen? John chapter 14, verse 2, kindly. Dito po sa aklat po ng 1, kabanata po ay 14, talata po ay 2, ito po ang nakasulat. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sa English, ang sabi diyan, in my Father's house, are many mansions. Pag sinabing mansion, hindi kubo. Amen? Kapag pupunta ka doon, makapasa tayo, papunta sa kalangitan, mga minamahal, ipinangako ng Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, doon sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Hindi sinabing isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Marami. Unnumbered. Amen? At ito'y mansyon, mga minamahal. Kung hindi sana totoo, hindi ko sana sasabihin sa inyo. Amen?
So, ibig sabihin, mga minamahal, ano naman ang itsura ng mansion doon? Mga minamahal, sa kalangitan, mga minamahal, kayo na magbasa. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, talatay 10 hanggang 21. Gusto ko lang basahin yung talatang 21. I-reflect natin yung talatang 21. Doon sa mansyon ng ating mahal na Panginoon, mga mansyon doon, ay ginagawa out of so many precious stones. Sabi diyan, jasper, pure gold, sapphire, chalcedony, emeralds, sardonyx. Hindi ko alam itong mga patong ito. Pero ang sabi ng talata, kung babasahin nyo lahat yan, yan ang makikita mo sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng verse 21, and the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Lalakarin mong daan doon sa kalangitan, lantay na ginto ang iyong lalakaran. Amen? Amen? Parang hindi tayo masaya. Lahat ng nagagalak ng kanilang lalakaran sa kalangitan ay purong ginto, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tandaan niyo, ang pinakamurang bato sa mga nabanggit dyan, yung ginto. Lahat ng mga precious stones, mas mahal kaysa ginto. Ang lalakaran mo, ginto. Amen? Kaya kung dito, mga minamahal, wala tayong ginagawa kundi mag-ipon na maraming ginto, maraming salapi, mga minamahal. Amen? Sometimes baka yung ginto mo na yan, mga minamahal, dahil bumigat masyado, hindi ka makaangat pag rapture. Amen? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mag-isip ka papuntang kalangitan. Ganapin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, sapagkat ang sabi ng Timoteo, kabanata 6, unang Timoteo, 6, ang kabanata ay 6, talatay 6 hanggang 7. 1 Timothy chapter 6, verses 6 up to 7. Amen. Amen. Last 3 verses. Amen. Ganito po nakasulat. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang 1 anuman. Timothy chapter 6, verses 6 up to 7. Tuloy-tuloy mo, kapatid. Amen. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, wala tayong anumang dinala dito. At wala tayo, pag tayo aalis dito, papunta sa langit, wala tayong anumang madadala. Amen. Yung kotse, hindi mo madadala. Bahay mo, hindi mo madadala. Bank account na napakaraming pera, hindi mo madadala. Maging lahat ng kung ano meron ka, kung meron ka mga kwintas, mga ginto, kung ano, hindi mo madadala lahat yan. Sasabihin sa iyo ng sasalubong na anghel doon sa kalangitan, bakit ka nagdala dito ng mga alikabok? Kung may mga gold ka. Amen. Kasi purong ginto eh. Amen. Alikabok lang yan sa langit. Napakayaman ng ating tatay. Amen. Amen. Take note. Inihanda niya yan para sa iyo at para sa akin. Amen. Inihanda niya yan. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, ano, aatras ka ba? Sa grabe ng mga problemang meron kayo, aatras ka ba? Ayaw mo na ba magtuloy sa langit? Oh, sa totoo lang, mga minamahal, ang ilan umatras dahil sabi, grabe ng hirap, di ko na kaya. Nakakalimutan mo ang grand prize na pinangako ng Diyos. Amen? Ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Apokalipsis, ang kabanata 21, talatay 3 hanggang 4. Kindly, from the book of Apocalypse, chapter 21, verses 3 and 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, ang kapitulo po ay 21, 3 hanggang 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Ganito bang sinasabi? At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay isa sa kanila That's right. at magiging Diyos nila.
at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati That's right. o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay na una ay naparam na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung ipinagpapalit mo, kapatid, kung nagbabalak kang umatras na ngayon. Amen. Sa English, ang sabi diyan, Kylie, kung ikaw, dahil sa problema, dahil sa grabing pagsubok sa buhay, aatras ka na, ayaw ko na, brother. Ang sabi niya, ito yung inaayawan mo. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. Makakasama mo ang Diyos. Siya'y magiging Diyos mo at ikaw ay kanyang magiging anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, and He will dwell with them. Amen? Amen? Yung feeling mo ngayon na iniwanan ka na ng Diyos, hindi totoo yan. Sa langit, kapiling mo ang mahal na Panginoon. Amen? And sabi niya, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Kindly next. And God shall wipe away all tears from their eyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. There shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. Yung sinasabi mong problema, nasaktan ka, grabing dinaranas mo, kapatid, lahat ng problema na yan, ang sabi ng Biblia, papawiin ng Diyos ang lahat ng luha sa iyong mga mata. Amen? Amen? Lahat ng kalungkutan mawawala pag tayo'y nandoon, mga minamahal, sapagkat kapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang inaayawan mo, kapatid. Akala mo ba kapag ikaw ay nawala, hindi nakapunta ng kalangitan, matatapos siyang pagluha mo? Matatapos siyang kahirapan mo dun sa impyerno? Hindi! Day and night, you will suffer. Amen? Pero sabi ng Biblia, kung ikaw ay magpapatuloy, kakapit sa mahal na Panginoon, patuloy mong i-enjoy ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, pupunasan ng Diyos ang iyong mga mata. Lahat ng bagay ay pawang nawala na. Papalitan ng Diyos ng ngiti ang iyong mga luha sa iyong mga mata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huling talata, kindly, Efeso, Kabanata 6, talata 13. Beloved instrumentalist, please. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 13. Praise the Lord. Aklat po ng Efeso, kabanata po ay 6, talata po ay 13. Ito pong nakasulat. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi lang ng mahal na Panginoon, konting panahon na lang. Amen. Konting tiis na lang. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Hindi niya sinabing evil days. Evil day. Maiksing panahon lang kung anong dinaranas mo ngayon, kapatid. Ang sinasabi lang niya, mga minamahal, withstand. Manatili, kapilitin mong parating nakatayo sa iyong paglilingkod. Kung ikaw ay nadadapa, kung ikaw ay bumabagsak, okay lang bumagsak ka dahil nanghina ka. Pero ang sabi ng Biblia, pagkatapos mong bumagsak at nakabawi ka, pilitin mong tumayo. Amen? Amen! Huwag kang manatili sa pagkalugmok. Pilitin mong tumayo, maglingkod muli sa Diyos. Sapagkat sa napakaliit na panahon na yan, ang kapalit naman ay buhay na walang hanggan. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. You were always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing
that you were the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence here is silence, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. As the lost become the found, You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You were Jesus, the Messiah. praise the Lord, praise the Lord. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have Overcome. every high thing Must come down. and every storm must down. Hallelujah, hallelujah. You wear the The victor's victor's crown. crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down. And every storm Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Even final verse. At the cross, the work was finished. You were buried. in the ground. We love you, Lord. But the grave could not contain you, for you We love you so were much, the victor. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Mga minamahal, ang mensahe naman na Panginoon, magkumapit ka. Konting panahon na lang. Magkumapit ka! Konting panahon na lang. Huwag mong ipagpalit ang grabing inihanda sa iyo na mahal na Panginoon dahil lang sa kung anong dinaranas mo ngayon. Ang kailangan mo lang, live in the presence of God. Kung kinakailangan mong umiyak, umiyak ka. Kung kailangan mo magsumbong, magsumbong ka. Kung kinakailangan mo na kung ikaw, para ikaw ay lumakas, gawin mo!
sabi ng Diyos, nagmamadali siya sa kanyang pagbabalik. Nagmamadali siya. Ayaw kanya na mahirapan. Pero sabi niya, pwede ba pag kumapit ka hanggang sa ako'y babalik? And then you will receive the promise allotted for you. Let's sing. Hallelujah. I love you. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, you have Hallelujah, 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 hallelujah. Every high thing must come down, and every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. you will overcome. You will overcome. Every high thing must come down, and every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Praise the Lord. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Say unto God, Heavenly Father! Alam namin, naririnig mo kami. Talastas mo bawat panalangin ng iyong mga anak sa oraw sa ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Lahat ng bagay, alam mo. Pagaanin mo ang aming napakabigat na pakiramdam. Pagalikin mo ang mga taong grabing nalulungkot sa oras na ito. Bigyan mo ng kalakasan ang mga Kristiyano ng lulupaypay. Turuan mo magmahal ang mga taong nalulukuban ng galit sa kanilang puso. Turuan mong maghingi at magbigay kapatawaran ang bawat magkakapatid. Nais naming makapasa at pupunta dyan sa kalangitan. Tulungan mo kami malapay noon at ang ito hindi namin kaya. Kailangan namin ng iyong pagpapala. Blessing sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samo at panalangin sa pandalangin ng aming giganap ng Madibang Lista, World Estrada, Almeda. May amin mo po may naman namang gagawa. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mamal sa buhay na sa ating ilapit sa malapay noon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyayaring palayasan ng gawa ng kaaway sa oras na ito, sa pandalangin ng aming gigamit ng Evangelista World Estrada, Almeda. Ay po maminama naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, high blood, kasaut in Jesus' name, leukemia, kasaut in Jesus' name, mga pagbabagawik sa iglesia, panlupaypay, kasaut in Jesus' name, we bind the power of darkness, be healed in Jesus' mighty name, amen and amen, mga kalungkutan, kasaut in Jesus' name, kasaut in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag niyong kalilimutan ang mensahe ng Diyos. Amen. Amen. We have to pass the pidos. Kailangan natin makapasa doon. And one thing to do that is magkumapit tayo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mga Panginoon. 3 times, Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At makaupo na po tayo mga minamahal. At dan po nagtatapos ang ating pong pakikinig na mabuhay na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo dadako sa ating pong mga announcement. At ito ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, para sa ating mga reminders and